Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po yung pinakahuling balita ukol sa lagay ng panahon. Sa ngayon nga po, meron po tayong tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Ngayong araw po yan hanggang bukas, posible po yung mga pag-ulan dahil po una dito sa Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng mga hangin galing sa northern at sa southern hemisphere. Ito pong ITCZ, mapapansin po natin, yun po yung mga kaulapan na makikita natin dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible nga po yung mga pag-ulan ngayong hapon dito sa may Metro Manila, maging sa may Calabarzon at Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, maging dito din po sa may Zamboanga Peninsula, Barm at sa may Lanao del Norte at Misamis Occidental. Pansin din po natin, makakapal po yung ating mga kaulapan dito po malapit sa may Sulusi o dito po malapit sa may Mindoro area. Yun po ay binabantayan natin at minomonitor dahil posible nga po magkaroon tayo ng isang low pressure area dito na babagtasin ang may Palawan bukas po. At pangalawang weather system naman, itong northeast monsoon o yung amihan na nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Maaari naman po itong magdala ng mga light rains sa may Batanes. At pangatlong weather system naman, itong shear line o yung tagpuan ng amihan at ng easterlies. Mapapansin po natin itong shear line bilang isang linya ng mga kaulapan at ngayon posible nga pong magdala ng mga pag-ulan at mga pagkulog-pagkidlat dito naman sa may Cagayan, Aurora, maging sa may Isabela. Aside po dito, may binabantayan po tayo na low pressure area na nasa labas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ito po'y nasa layong 1,805 kilometers sa silangan ng southeastern Mindanao. May low chance na po ito na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit dahil malayo pa nga po ito sa ating kalupaan at nasa may karagatan pa rin itong LPA ay mataas pa rin yung tsansa na mag-develop po ito dahil nakikita po natin na ito po'y lalapit po sa ating mga kalupaan sa susunod pa na linggo. More on that po later. Dahil po sa Intertropical Convergence Zone, posible nga po yung mga flash floods at landslides. May nakataas tayo na weather advisory sa may Palawan at sa Zamboanga del Norte dahil posibleng umabot sa 50 to 100 millimeters yung kanilang mga pag-ulan kaya't iba yung pag-iingat lamang sa ating mga kababayan dyan. Ito naman po yung ating tropical cyclone threat potential forecast na tinitingnan kung posible bang magkaroon po tayo ng mga bagyo o low pressure area sa susunod na mga linggo. Unahin po muna natin ngayong Miyerkules hanggang sa susunod na Martes. Nakikita nga natin na posible pong may mabuo na isang low pressure area na mag-north westward patungo po sa may Palawan, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po yung mga kaulapan sa may Palawan at Mindoro area na ngayon ay ating minomonitor. Pangalawa nga po, itong ating LPA na nasa labas pa ng ating PAR, sa ngayon nakikita nga po natin habang binabaybay niya po ang Philippine Sea ay maaari pa po itong mag-develop. Nakikita natin pagsapit po ng Sunday ay papasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo. Sa ating nakikita ngayon, posible po ito maging typhoon at hindi natin nire-rule out yung posibilidad na ito yung maging super typhoon bago po ito mag-landfall. Sa ngayon nakikita natin dito po sa may Eastern Visayas area. Ngunit dahil nga po malayo pa po itong ating forecast date ay maaari pa rin pong magbago yung magiging senaryo nitong ating low pressure area kaya't mag-antabay tayo sa updates galing dito sa Pag-asa. Sa likod naman po ng low pressure area na ating binabantayan, posible naman na may mabuo pang isang low pressure area na mag-northwestward din. Ito naman po yung ating nakikita sa susunod na linggo. Yung LPA na ating binabantayan ay nakikita natin na tatahakin o tatawid dito sa ating landmass. Mataas pa rin po yung uncertainty kung anong areas po yung tatahakin niya, ngunit itong yellow at may red po na slant lines. Ito po yung nakikita natin na possible po na cone or yung
may mga posibilidad po na dyan po dumaan itong low pressure area o bagyo. Susunod po na mga local name sa ating bagyo ay Tino, Uwan at Verbena. Yung pangalawa naman po na nasa likod pa ng ating binabantayan na low pressure area, nakikita po natin na mag-west-northwestward po ito at patungo po dito sa may northern Luzon area. Ngunit ulitin ko pa rin, ay posible pa rin po magbago yung senaryo dito sa mga posibleng mga sama ng panahon next week. Ngunit atin lamang pong binibigay po ito bilang gabay sa ating mga kababayan na uuwi po sa ngayong undas dahil nga po yung November 4 po na forecast natin na posible po itong tumama sa ating mga kalupaan ay pagkatapos immediately ng ating long weekend sa undas. Kaya sana po'y makapaghanda pa rin yung ating mga kababayan. Bumalik po muna tayo sa magiging forecast ng ating panahon bukas dito sa Luzon. Inaasahan nga po natin yung Intertropical Convergence Zone, magpapatuloy po ang epekto sa Southern Luzon area, kaya meron pa rin po tayo mga pag-ulan sa may Mimaropa, maging sa may Bicol region at dito rin po sa may Calabarzon area. Inaasahan naman natin magpapatuloy din po yung epekto ng shear line dito sa may Cagayan, Isabela at sa may Aurora. Yung northeast monsoon naman po o yung Amihan, magdadala pa rin ng mga light rains sa may Batanes. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating Luzon area ay posible po yung generally fair weather conditions, kasama na po dyan ang Metro Manila, ngunit mataas po yung tsansa natin ng mga thunderstorm activities pagdating po ng hapon at gabi. Dito sa Metro Manila, hanggang 32 degrees Celsius po yung ating aasahan na temperatura, maging dito sa may Lawag. 31 degrees Celsius naman po sa may Tuguegarao at sa may Legazpi, at sa may Tagaytay naman hanggang 28 degrees Celsius. Sa ngayon, sa Baguio, 18 to 24 degrees Celsius naman po yung ating agwat ng temperatura. Sa ngayon nga po, hindi pa bumababa yung Amihan patungo dito sa may Cordillera Administrative Region, kaya hindi pa gaanong malalamig yung ating mga temperatura sa mga nabanggit na lugar. Para naman po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, asahan pa rin yung Intertropical Convergence Zone, kaya makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan throughout the day. Inaasahan natin yung magiging agwat ng temperatura, magiging mas mababa po, pinakamababa dito sa may Puerto Princesa area, maging sa Cagayan de Oro hanggang 29 degrees Celsius. 30 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands, Iloilo, Cebu at sa may Tacloban, at hanggang 31 degrees Celsius naman sa may Zamboanga at sa Davao. Sa ating sea conditions, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Pinag-iingat lamang po natin yung ating mga kababayan na nandito po sa may extreme northern Luzon dahil posible po yung katamtaman hanggang sa mga maalon na karagatan hanggang 2.8 meters po yung ating mga pag-alon na posible pa rin po or risky pa rin po ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At para sa 3-day weather outlook natin para sa long weekend o sa undas dito sa Luzon, aasahan natin yung Intertropical Convergence Zone, may epekto pa rin sa Southern Luzon at meron din pong epekto ang shear line o northeast monsoon sa may Northern Luzon area. Kaya't aasahan natin na dun po sa mga nabanggit na lugar ay meron po tayong maulan na undas. Unahin ko po muna yung Intertropical Convergence Zone na maaaring makaapekto pa rin sa may Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, posible pa rin po yung mostly cloudy skies hanggang sa Sabado, ngunit inaasahan naman natin para dun po sa mga nabanggit na lugar ay mas mag-i-improve po yung ating weather conditions by Sunday. Ngunit para naman po sa ating mga kababayan na nasa Northern Luzon area, kabilang po ang Cordillera Administrative Region, asahan nga po natin yung epekto ng Amihan at nung shear line. Doon po sa may Cagayan, Aurora at Isabela, posible po na magkaroon po tayo ng malawakang mga pag-ulan dahil po dun sa weather systems na yon. Hanggang from Saturday hanggang sa Sunday po yon. Ngunit sa may Cordillera Administrative Region, asahan naman po natin magsisimula pa lamang yung epekto ng dalawang weather system pagsapit naman ng Linggo hanggang sa Monday.
Sa Visayas naman, meron pa rin pong epekto yung Intertropical Convergence Zone hanggang sa Sabado, at para naman sa Western Visayas ay mag-e-extend pa rin po yung epekto ng ITCZ hanggang sa Linggo. Ngunit inaasahan din po natin generally fair weather conditions naman po sa natitirang mga lugar at dun po sa mga natitira din po mga dates. Ngunit mataas pa rin po yung mga tsansa ng mga afternoon rain showers. Magdala pa rin po yung ating mga kababayan ng mga panangga sa ulan. Sa Mindanao naman, mas magiging fair weather naman po yung ating aasahan dito. Ngunit sa may Zamboanga City, pati na rin po sa may Barm, inaasahan pa rin po natin may epekto pa rin po yung Intertropical Convergence Zone hanggang sa Sabado. Ngunit other days po from Sunday hanggang sa Monday, inaasahan natin mag-i-improve na po yung ating weather conditions. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 5:28 p.m. at sisikat naman bukas ng 5:51 a.m. Ito naman po yung ating high tide and low tide para sa Manila Bay.